Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Iwan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito ay mag-trim tayo sa bantigay na ito. Bali, ito yung kaunahan na video ng bantigay na ito. So ngayon, gawan natin ang video para masubaybayan natin ito hanggang sa matapos ito. May gawin din ako dito ngayon, mag-rewire tayo nito kasi tinanggalan ko ito ng wire para mag-heal yung mga sugat na dulot ng wire. Kasi yung mga wire nito dati bumao na sa kanyang mga balat, so tinanggalan ko at saka pina-recover. Ngayon yung mga sugat sa mga sanga nito ay naka-recover na, so kailangan natin ngayong i-rewire ulit kasi yung pagkatanggal natin sa wire, yung mga sanga niya ay bumalik sa dati. Di pa siya stable. Nung tinanggalan natin ng wire, bumalik siya sa dati. Ngayon, una i-trim ko muna ito at saka pagkatapos i-wire natin ito. Silipin lang natin para makita nyo ang kanyang ilalim. Bali, dalawa ang ulo nito. Dito yung isa at saka yung isa doon. Silipin natin dito sa ilalim. Ito yung kanyang trunk. Yan. Ito yung kanyang ilalim. Medyo maganda na yung mga sanga dito. Yan. Need lang natin i-rewire. So, maganda na siya. Kapag i-wire natin ito ngayon, babalik na ang ganda nito. So, maganda ang base nito. Ito yung base niya. Malaki ang base nito. Hanggang ngayon, nasa training pad pa rin siya. So, pagkatapos nito, rewire ko ito. At saka, siguro sa susunod na gawin ko dito ay i-repat ito. Gawan natin ng pat na para sa kanya na talaga. Yung tama lang para sa kanya. Kasi ngayon yung pat natin ay medyo oversize pa siya. Ito. Silipin natin ulit. Mamaya silipin na natin ulit pagkatapos natin ma-rewire. Umpisa na nating i-trim ang bantigay na. Dito muna ako mag-umpisa. Bali, yung pads nito ay yung mga maliliit. Kasi yung puno natin, yung trunk niya ay kayat. So, di siya bagay kapag yung pads natin dito ay gawin natin malalaki. So, ang bagay dito sa kanya ay yung mga pads nito ay yung mga maliliit para natural siyang tingnan. Ito. Tanggalin natin ito. Nasa ilalim kasi ito. Yan. Kaya tanggalin natin. Adi naman natin yun kailangan pa dito. Ito, isang pad ito na malaki, kaya lagyan natin na dito ng gap. I-separate natin ito sa buong pad na ito.
Yan. Yan natin. So, na-separate na siya. Isang buong pot ito, kaya lang, ginawa nating maliit. Ito, tanggalin natin ito. Yan. Para magkaroon tayo dito ng gap. Gagawa tayo ng gap dito. Yan. May gap na siya. Kapag nag-develop dito, may pad dito, yan. Mag-develop yan. So, maganda na siya ang tingnan. Yan. Ito sa ilalim. Linisin na natin yung mga twigs na kumailalim. Yan, ito. Tanggalin natin ito. So, yan. Ayan siya ngayon. Dahil di pa pamify ang ating pads, di pa siya magandang tingnan. Pero kapag nag-ramify yan, maganda yung tingnan. Dito, na i-frame ko na to. Kung mapapansin nyo, dito, nakaseparate ito. Ito nakaseparate rin. Ito nakaseparate rin. Para di siya malaking tingnan. Pero siniparate natin. I-wire natin ito para ganyan. I-wire natin siya ng ganyan. Tsaka dyan. So, ganyan ang tsura nito. Yan. Para kapag nag-ramify na, mapapansin na natin yung mga pads niya na maliliit. So, ngayon, dahil di pa naka-wire, so di siya magandang tingnan. Pero kapag na-wire natin yan ng ganyan, maganda na siyang tingnan, lalo na kapag na-ramify na. Yung marami ng twigs at saka yung dahon niya ay dikit-dikit. So dito, nakapag-frame na tayo dito. Ngayon, dito na naman tayo sa itaas niya. Ganun pa rin ang ating gawin. Yan. Pagkatapos nito, inindi na natin ito. Hindi na natin ito ipawal para yung mga pads niya ay unti-unti na nating mabuo. Yan na siya. Ito, na-i-frame ko na rin ito. Yan, tingnan nyo. Dito, ibang pad siya. Dito, ibang pad siya. Dito, ibang pad siya. Yan. So, dito na naman tayo. Kung mapapansin nyo ngayon, parang buo ito. So ngayon, i-trim ko muna ito ng ganito. Kung malaki sana ang gawin kong pads dito, ganito lang sana ito. Ayan. Ganito lang ang pag-trim nito. Okay, ipakita ko lang para ipakita nyo. Yan. Kung gusto kong malaking pad dito, ganyan. So, ganyan lang ang pag-trim nito. Yan. So, ganyan na siya. Yan. Kung gusto kong malaking pad. Pero ayaw ko sa malaking pad kasi di nababagay sa puno natin. So, ang gawin natin itong maliit. So, para lumiit siya, lagyan natin ito ng gap. Ayan. 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 Kung tinanggal natin itong mga dahon niya dito at mga twigs niya. Ayan. So, nagkaroon na ng separation dito. So, dito, malaki pa rin siya. Kaya, i-separate natin ito. Yan. I-separate muna natin. Yan. So, kapag ma-wire natin ito mamaya, yan, na-separate na natin yan. Ngayon, di pa natin siya ma-separate kasi di pa natin na-wire.
i-trim lang muna natin. Ayan. Dito okay na to. Nasa tamang laki na yan. Tama na yan. Ayan. Dito lang ang separate ko. Dito okay na to. Ngayon, dito na naman tayo sa bandang itaas niya. Ayan. Ano lang. Ayan. So, dito naman tayo. Basta ang tips ko lang sa paggawa ng mga pads. Nakadepende yan sa laki ng puno natin at saka sa design natin. Kapag sumo yung puno natin, bagay sa kanya yung medyo malalaking mga pads. Pero kagaya nito na tall tree ito, tingnan natin yung trunk nya. Yan. Maliit ang trunk nya, so di siya bagay na gawin nating malalaki ang kanyang mga pads. Ito lang ang bagay sa kanya, medyo mga maliliit na pads. Yan. Dito naman tayo sa bandang ilalim. Ito, bali isang grupo ito. I-trim ko muna ng ganito. Yan. So, natapos na natin dito. Yan siya. Natapos natin. Kaya lang, masyadong malaki ito. Kaya, lagyan natin ng gap dito para di siya lumaki. So, putulin natin ito. Putulin natin ito. Yan. So, kapag nabuo na ito dito, so may panibagong pads dito na maliit. Ito rin, separate din natin ito. Yan. Para ma-separate natin, tanggalin natin ito. Yan. Yan. So may gap na siya dito, saka may gap na siya dito. So ngayon, i-post ko muna ang video natin. Ay ipakita ko lang mamaya kapag matapos ko na. Para din ang mahaba ang ating video. So ito na ngayon ang ating puno matapos kong maibar lahat. May mga tinanggal ako dito mga sanga na di ko kailangan kasi kanina nagsiksikan yung mga sanga natin. So kapag tiningnan natin yung puno natin masyadong mabigat. So di siya bagay sa trunk natin na maliit. Kung di ko to binawasan ng mga sanga, kapag tiningnan natin, para siyang mabigat. So para siyang top heavy. Pero ngayon, ito na yung resulta. So yung mga sanga natin, yung mga pads natin ay bagay na sa kanyang trunk. Ayan siya. Nakatagilid to ngayon kasi need ko pa itong i-repat para malagay na sa kanyang posisyon na dapat. Ayan siya. Silipin natin dito sa may bandang ilalim. Ito yung kanyang trunk.
naipakita ko na to kanina, kaya lang gusto ko ipakita ko ulit sa inyo. Kapag ay repat ko to, ay angat ko pa to para yung base niya ay gaganda pang lalo. So, isang ikot at saka tingnan natin yung ilalim ng ating puno para makita niya. Tingnan natin dito sa may bandang itaas. Yan yung kanyang mga sanga. Kapag nag-develop ang mga pads nito, maganda na itong tingnan. So ngayon, wala na akong gagawin dito. I-develop ko na lang yung mga pads nito. Kapag nag-ramify na ang mga pads nito, gaganda na to. Nilagyan ko to ng semi-cascading dito. Kasi nung inumpisahan ko itong i-design, nandito na to. Hindi ko na tinanggal, dinevelop lang. So, ayan na siya. Kapag lumago na ang dahon nito, i-update ko rin kayo. Para makita nyo kung ang itsura nito kapag marami na siyang dahon. So, hanggang dito na lang ang video natin ito. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.